no, ang ating speaker for tonight. Actually, hindi niya kailangan ng introduction dahil sobrang kilala naman siya. But, syempre, let's give a short introduction for him. Siya po ang ating pambansang wealth coach, no? He is one of the most admired money experts in the Philippines. Tinaguriang Mr. Chink Positive with over 5 million followers, diba, on social media. He's a radio, podcast, and TV personality, one of the most sought-after motivational speaker on the topics of money and success, a radio anchor and host of Magbudget Tayo with Tintin Babaw and Radio 5 92.3 News FM's Chink Positive, which won the Best Special Program of the 20th KBP Golden Dove Award. He also won the Best TV Public Affairs Program Host at the 10th PMAP Macatao Awards for Media Excellence. He has written 15 books like Diary of Papalube, My Ipon Diary, My Budget Diary, and others. Ang dami na niyang achievements, and we are blessed to invite him today and share his expertise. Kaya let's give a big round of applause. Let's welcome Mr. Chinky Tan! Yes! Thank you very much, Miss Marita. Maraming salamat. At sa mga lahat ng OF winner. And I just like to say hi to everyone. Oy, Paki-type lang kung saan po kayo ngayon. Either Chen, thank you very much. Lorvic, maraming salamat sa lahat ng mga OF winner right na nandito po at sumasama po sa ating broadcast. Una, umingi po ako ng paumanhin sa last session po natin na dapat hindi talaga ako makapasok. That's the reason why babawi po ako ngayong gabi na ito. Nandito po yung mga taga Singapore, sila Mary, Abu Dhabi, Maynard na Dubai, okay. Tricia na Malaysia, tapos from Macau, okay, si Tessa, si Dong D from Kuwait. Okay. So right now, I'm pretty excited. Sino sa inyo mga excited? Paki-type excited lang. At the same time, paki-open lang yung mga camera para meron naman tayong kausap, no? Maraming salamat, Maynard. Okay, Tess. Kay Oliver, maraming salamat. Thank you very much for joining. And maraming salamat din syempre sa OF winner at kay Ma'am Marita. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. Oo. By the way, may mga Bisaya ba, Dream? Ayong gabi sa imong tanan, daghan salamat sa imong pag-abot sa gabi na ito. Si Dongdi, si Tess, mabuhay ang mga Bisaya. Ay, nako. Oo. Dapat talaga pagka di ba? Pagka tayo mga Bisaya, importante na talagang magkaisa tayo worldwide. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay real estate, okay? Bakit ba talaga ang real estate is the best investment for OFWs? Pero bago natin pag-usapan yan, may I ask pala, mga friendship, sino po sa inyo ang mga sumusunod sa akin? Paki-type me. Type me. Ilabas niyo muna ako sa screen, Denise. Dagan pala nagasunod sa ako, no? And FYI, no, mayroon lang akong disclaimer, no? Sabihin ko na sa inyo, only intelligent people follow me. So if you want to be more intelligent, please follow me. Okay, do you want this session to be exciting? Exciting ba to, Boyet? Gusto mo maging exciting tong session? Yes or no? Okay, kung gusto niyo maging exciting to, may request everybody to raise up your right hand. Okay, right hand. At sabihin mo, simula sa araw na ito, hindi na ako bibili ng sale. Okay? Hindi. Joke lang. Hindi. Ito lang, tapigin mo na sa kanan mo, imaginary. Tapigin mo na sa kanan mo, sabihin mo, ay naku, payaman ka na. Sabihin mo, payaman ka na. Okay, very good. Raise up your left hand naman, tapigin na sa kaliwa. Pretend lang tayo, sabihin mo, pautang naman, pautang. Oo. Di ba yung mga mayaman inuutangan, di ba? Ate Jover, Jasmine, Mariel. Okay, so ang pag-uusapan po natin ngayon ay investment. Bakit ba napakahalaga ng investment? Why do you think investment is important? Paki-type lang sa comment section. I would like to hear from you. Go. Why do you think investment is important? Para may participation po tayo. Passive income, very good. To leverage time and money, very good. Mary Jane. Oo.
Wow, ang daming mga nag-comment duha. Okay, so ito lang ilabas yung muna ako sa screen. Stay for your future, very good. Okay, ito po ang reality. Di ba, the reality is all of us, ang goal natin one day that we will be able to retire comfortably. Agree or disagree? But this is the reality. This is the painful reality. The painful reality is this. The moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. Tama ba? Tinuod yun ba? Tinuod. So, ito lang po ang reality. I would like to tell you the truth, and the truth will set us free. If you do not have the capacity to earn money while you're sleeping, to earn money while you're taking a vacation, to earn money while you're eating, to earn money while you are doing what you love, you cannot afford to retire. Dili ka talaga pwede magretiro sa imong kinabuhi. Bakit po? Ulitin ko, the moment you stop working, you stop earning. But your family doesn't stop spending. For some of you, probably, ang long-term goal nyo, bumalik dito sa Pinas. Sino sa inyo may long-term goal na bumalik pa rito sa Pilipinas? Type me. Type me. But for some people, probably might want to say na, I'm already settled wherever I am right now. I see myself growing old here. Okay lang, walang problema. Pero ito pa rin ang reality. Whether you want to retire here in the Philippines or you want to retire where you are right now, kailangan you and I have the capacity to earn money while sleeping. And the only way that you can do that if you create passive income. Everybody say passive. Ang ibig sabihin po ng sa passive income, even if you stop working, your source of income will never stop. And then marami pong mga ways, maraming mga ways for us to earn passive income. Pero tonight, I'm only going to discuss one. And the reason why I'm going to discuss this is because for me, kung papasok tayo sa investment, make sure lang you get into something that you do understand. Do you follow what I'm trying to say? Mahirap na pumasok sa isang opportunity na hindi mo naiintindihan. Do you agree? Kasi imbis na kumita po tayo, ano po nangyayari? Nalulugi. Sino po sa inyo guilty dito? Sino sa inyo guilty? Magpakatotoo po tayo. Na sumubok ka na pumasok sa isang investment na hindi mo naiintindihan, imbis na kumita, nalugi. Type me. And in this session, kung ito lang masishare ko po sa inyo, lalo na kung first time kayo sumasali dito sa mga webinar na ganito, I think this will be the safest and no-brainer na investment na hindi mo na kailangang isipin. And let's talk about real estate. So, pero bago natin pag-usapan ang real estate investment, kailangan maintindihan muna natin yung is a house a good investment? Maganda bang investment ang property? Let's go to the next slide, please. So when you talk about investment, ano ba talaga investment? Investment is something that is purchased with an intent to resell or profit at a higher price. Binili mo, gusto mong pagkakitaan, tutubo ka, ang tawag doon investment. Maliwanag po ba? Okay. Ilabas nyo muna ako dito sa screen, Denise, please. So ito lang, let me clarify this para we're on the same page. Yung first house na bibilin mo, natitiran mo for the rest of your life is not called that. It's not an investment. Ask me why. Dahil yung bahay na titiran mo, hindi mo naman ibebenta, hindi mo naman papaupahan, so hindi siya technically kikita. So you may call it an asset, but if it doesn't generate any income, it's not an investment. The second house that you purchase, the third house that you purchase, the second property you purchase with an intent to resell, profit, lease, that is called an investment. Maliwanag po? Kasi minsan pag may nakakausap nga ako, sinasabi, ano investment mo bahay? Ilan na bahay mo? Isa. Saan ka nakatira? Doon. May plano kay benta? Wala. Hindi yan investment. So, the next question is this. Chinky, maganda ba talaga pasukin ng investment? Ang tanong ko, why rent if you can own it?
Denise, pwedeng sabayan mo ko sa ano ko. Why rent if you can own it? And then yun nga, bakit parating sinasabi na maganda ang property? Why real estate is one of the best ways for you to make money, and na topic natin, and why property? Bakit property? Number one reason why property, because you can never grow land. Hindi natutubo ang lupa. Like pag binabili na yung isang lupa sa isang prime location, hindi na pwedeng ulitin. That's number one reason. Number one, everyone needs one. Lahat ng tao kailangan po ng bahay at lupa. Next slide, please. And number three, para sa akin, sino po sa inyo dito, with all honesty, will admit, medyo na-challenge kayo mag-ipon, pakitaas sa mga kamay. Na-challenge kayo. Alam nyo ba, na-interview ko si, pakilabas lang ako sa screen, please. Na-interview ko si MVP. MVP is my boss. I work for TV5, 1PH. And sinabi ko nga sa kanya, Boss MVP, ano yung pinakaunang investment na pinasukan mo? And sinabi niya sa akin, bahay at lupa. Sabi ko, why bahay at lupa? Sabi niya, aside from being safe, because pagbili ng bahay at lupa, he considered it as forced savings. Sulat niyo to, forced savings. Di ba sa totoo lang, pag nagbabayad tayo ng bahay at lupa, minsan wala na natitira sa pera natin at sa budget. Agree o disagree? Pero hindi nyo namamalayan, yun nga, yung parang pagbabayad mo sa bahay at lupa, in the near future, in the long term, this will give you revenue. This will give you the power na talagang magkaroon pa na mas maraming pera. Later, we'll discuss that. And then next, reality, when you have property, it makes you wealthy. Payayamanin ka niyan. Why do I say that? Okay, ilabas nyo sa screen. Can you please name me one billionaire in the Philippines na wala sa real estate business? Pakitype lang. May kakilala ba kayong bilyonaryo na negosyante sa Pilipinas na wala sa real estate business? The late Henry C., the late Gokong Wei, di ba? Ayalas. Tapos, I don't know if you know my uncle. Kilala niyo uncle ko, si Lucio? Ano apelido ni Lucio? Ano apelido ko? Anong problema niyo? He's my uncle in my dreams. Hindi po yun. Bibiro lang ako. Papatawa lang ako. Pero yun nga, grabe talaga, no? We just need to think like them, eh. Karamihan po sa kanila, ang ginagawa po nila talaga, nag-start sila mag-business. Pag nagka-business na po sila, nagka-pera na po sila, anong ginagawa na po nila? They allow money to work for them instead of working for money. Agree or disagree? Just to give you the power of capital appreciation, no, when it comes to, as a property, bigyan ko po kayo ng data ng Colliers Research. Okay? Ito, let's look at Forbes na lang, Forbes Park. Forbes Park, 1962, ang price, sa Forbes tayo, tumingin that's the second column. 88 pesos per square meter. 1962. 88 lang. Sino po sa atin may 88 pesos? Ay nako, ang dami nating 88 pesos, ang dami nating square meters na mabibili. Let's say, bumili tayo ng 1,000 square meters. So, di magkano lang yan? Di 88,000 lang ba? Yes, 88,000 pesos per square meter. Pero noong 2008, check nyo na yung price, 72,000 pesos per square na noong 2008 from 88. So imagine mo, 1,000 square meters in Forbes Park, next slide please, times 88, that's 88,000. Pero nung naging 2008, naging 72 na. So magkano na? Yung 88,000 mo, naging 72 million na. Grabe. Nag-multiply by 800 times ang pera mo.
Tapos, ito pa, FYI, anyone care to check magkano na kaya per square meter sa Forbes Park ngayon? Forbes Park ngayon, minimum per square. Pakitype lang sa comment section. Per square. More or less that's on the high side. Pero lagay mo na lang sa low side, 350,000 pesos per square. So, in other words, kung may 1,000 square meter ka, ang pera mo na ngayon ay 350 million. Grabe naman. Hello? Guys, imagine mo, kung may 350 million ka, ilabas nyo nga ako sa screen, please. Anong gagawin mo kung may 350 million ka? Kasi nga, pakitype nyo nga sa screen. Kung may 350 million ka na, Eileen, anong gagawin mo? Alam mo, kahit na ilagay ko na lang sa, parang time deposit, kahit na kumita na lang, 5% per annum. Ang 10% ng 350 million is magkano? 35 million. Kahit 5% kalahati, 17 million. 17 million divided by 12 months. Kikita ang pera mo ng 1+ million a month. Grabe. Nagigets nyo kung sa ano lang yan, ha? Ito naman si Marichu, uubusin talaga yung pera, travel around the globe. ubus na naman yan. Di ba? Nagigets nyo? So, in other words, wala. Talagang, wala ka talagang talo pagdating sa investment. Uy, nag-agree ba kayo? Do you agree? Chinek nyo nga ba? Chinek nyo, ito lang, check nyo. 10 years ago, sa probinsya nyo or sa location nyo in the Philippines, nag-check ba kayo ng presyo ng lupa? 10 years ago. Mura o mataas na? Mura o mataas 10 years ago? Di ba? Affordable pa. Pero ngayon, taas na. Alam mo, New Manila, Quezon City, 2008 ng parents ko yun noon. 2008, that's at 20,000 pesos per square. Honest, at 20,000 pesos per square, taasan na ako in 2008, 23, 15 years after. How much do you think na ang presyo ng square meter sa New Quezon City? Takit lang tayo. Sa parang niya 40,000. So in 15 years time, kaya FYI, nakataas na hindi ako bibili. Wala, wala. Oo nga, naku, pasensya na, mukhang nawala si Sir Ching Kitan. Pasensya na, may kumukontra. Oo. Walang kukontra, please lang ha. Oo, yung first na natin na-on-chamina huwag na sana ma-on-chamito ngayon. So, saan ako naputol, Marita? Sa Manila, New Manila po ng cost. New Manila. Yeah, sa New Manila, it's around 240,000 already per square meter as of the moment ng 2023. Kung makikita nyo talaga, napakalayo na po talaga ng price, no? Napakalayo na ng price from 20,000 to 240,000. So,
talagang property is really a no-brainer. And more than that, aside from that, ang property is a very simple investment. Simple. Nag-agree ba kayo na hindi nyo kailangang bantayan? Hindi katulad ng di ba yung honestly. Sino sa inyo na nandito, ilabas niyo ako sa screen please. Sino sa inyo na nakikinig at nanood na dito na nag-attempt na kayo magnegosyo pero imbis na kumita na lugi? Not only that, pinabantay nyo sa mga kamag-anak, incorporated nyo dito sa Pilipinas at yun nga, hindi mo alam, meron ka palang hidden partner. O in other words, kinupitan ka. Hindi, ang reality talaga, alam mo, ang hirap kasi mag-operate ng business via remote control. Unlike with property talaga, kung may excess money ka lang talaga, yun nga, babayaran mo lang, $1 million. $1 million lang babayaran mo. So right now, I'm sure, are you all convinced that property is one of the best investment? One of the, not the best, but one of the best investment. So kung naniniwala po kayo right now, I would like to share with you how to grow your money in real estate. 5 practical steps lang. 5 practical steps. Number 1, ang goal po natin is cash flow. Ang gagandahan po right now, no, kung especially kung meron kang paupahan, may paupahan ka. Napakaganda niyan. Meron nga ako isang nakausap po ng OFW. Pakilabas lang po ako sa screen. Meron po ako nakausap na isang OFW na meet ko sa Cebu Airport. Lumapit sa akin at talagang tuwan-tuwa. Sabi niya, Chinky, tagal na ako sumusubaybay sa'yo. Pero pwede ba ako mag-confess? Sabi ko, ano ko confess mo sa akin? Honestly, prior me reading your books and watching you at YouTube and everything, for over 10 years akong OFW, wala akong ipon. Talagang padala ko na padala, masyado akong kasi malaki yung kita ko, parang feeling ko hindi na uubos. Pero after 10 years, parang nahimasmasan siya. Na parang yung nangyayari sa kanya. Malaki nga kita niya, malaki pa rin ang gastos. Until such time, na-meet nga niya ako, nabasa niya yung book, nag-follow siya sa akin. So, na-transforming way of thinking niya. To cut the long story short, in 5 years time, nakabili siya ng lupa sa probinsya at napatayuan niya ng 13 apartments. 13. At kumikita yung apartment niya ng 10,000 pesos right now per month. At kumikita na siya ng 130,000 pesos per month. Kahit siya nagtatrabaho pa rin OFW. At he's happy to report to me when I was at the Cebu Airport. Sinabi niya, alam mo, Chinky, kung bakit ako nasa abroad, hindi dahil kailangan ko magtrabaho, dahil gusto ko lang magtrabaho. Nag-e-enjoy lang ako. Sabi ko, ano pang future plans mo? Sabi niya, simple. Uulitin ko yung ginawa ko, bibili ako ulit ng lupa, magpapatayo ulit ako ng 10 apartment para maging 260,000 ang income ko. Nagigets nyo? Sobra akong talagang happy and proud because nagamit niya yung opportunity as a sort of cash flow. And then number 2, another opportunity that you can look at are pre-selling units or RFO. Ang ibig sabihin po ng pre-selling po, no? Bibigyan ko muna yung pre-selling, ibig sabihin, hindi pa tayo, may plano pa lang silang magpatayo. Ang advantage ng mga pre-selling units po ay mababa po ang cost compared to RFO. Ang RFO pa kasi tapos na, pwede mo na siyang lipatan. Ang problema naman ng RFO, mataas na po ang cost. Kunyari po, ang pre-selling po, pwede paki-off lang po yung Marita. Yung lang. Thank you. So, pag pre-selling, probably they can pre-sell at 200,000+ pesos per square. Pero pag nag-RFO na, yung present market value na siya at 300,000+. So, i-check nyo po, di ba? I-check nyo po kung ano po yung kagandahan. And may mga ibang pre-selling, 0 down payment, tapos 5 years to pay, di ba? Wala kang Pero ito lang po ang bumili ng mga pre-selling units. Listen to me. Ilabas nyo muna ako sa screen. Paki-take note lang to. Paki-take note. Pakilabas lang po ako sa screen, Denise.
Parang yung stop ko na lang nawawala. Okay. Am I still here? Naririnig niyo pa ako? Okay, good. Paalala lang po, paki-take note lang make sure bago kayo bumili at mag-commit na bumili ng mga condominium unit or property, make sure na may long-term kayong income. Everybody say long-term. Kasi yun din ang isang common mistakes na mga short-term na contract. Okay, short-term contract, 3 years, 5 years, meron kang kontrata, pero after the 5th year, wala ka ng capacity to pay. Nagigets nyo? So ano po nangyayari? Hindi na kayang bayaran yung monthly. So there's a possibility na ma-repossess. Do you follow what I'm trying to say? Ang goal natin is para patubuin natin ang pera. Para hindi ang goal natin para mawala ang pera. Maliwanag po. Ayan make sure lang babala po yun. Number 3, third opportunity aside from paupa, okay, sell your property. When you sell your property, pwede mo siyang ibenta. Pataasin mo yung presyo. I personally am a believer of property. Sige, pakilabas na ulit sa screen, please. My parents, both of them, are simple-minded people. When I say simple-minded, they never finish a formal degree. And during that time, umuupa kami ng bahay, taga-Tondo po kami. For 23 years, wala kaming sariling bahay. Upa lang. And then nagtataka nga ako sa parents ko, yung mga kaibigan ko, biyahe ng biyahe, pero kami hindi kami bumabiyahe, hindi kami nagbabakasyon. Pero after 23 years, dinala kami ng nanay ko at saka tatay ko sa Forbes. Oo. Pero hindi po sa Forbes Park, sa Governor Forbes sa may Sampaloc. Tapos may binisita kaming project doon na townhouse sa may Sampaloc, sa may Forbes, Governor Forbes. The first townhouse project I think in Metro Manila. Ang lot area 70 square meters, ang floor area 200 plus square meters, 3 floors. And guess what, guys? Hulaan nyo, 1985. No, 85 ba? Yeah, 85. 1985, hulaan yung magkano ang townhouse unit na 70 square meters, 200 plus ang floor area. Hulaan yung magkano. Pakitype. 1M, lower, Marita. 900K lower. 500K lower. Grabe. 1985, 350,000 pesos per unit. Lahat na yun. Tapos bumili yung parents ko ng dalawa. Cut the long story short, we stayed there for 10 years. After 10 years, nabenta nila yung per unit na 3.5 million at natiran pa rin 10 taon. Nagigets nyo? Grabe talaga. Ibang klase talaga. Parang sa akin nga, sabi ko, I'm really so thankful to grateful to my parents that, yun nga, they showed me na talagang, okay, this is one of the ways. And then, ito lang po, bago kayong maglabas ng pera sa property, ito lang pakiusap ko, huwag kayo bili ng property until such time you identify your target market. Alamin nyo muna saan nyo, like for example, anong target market mo? Commercial ba? Residential ba? Student ba? Call center agent pa? Nagigets nyo? Ultimately, it's never only about the project. It's about the people who will lease the project or buy the project. Again, ang choice mo talaga sa real estate property, either ibenta or paupahan. Sino po sa inyo dito na nakikinig at nanonood ngayon, may plano kayo magpaupa in the future? Type me, paupa. Ito lang po, tip, package your unit well. Treat your property investment like a business. Make sure the property gives value to the customer. Design your unit well so that it will stand out. Preferably, ano na lang sila, move in. Nandun na yung ref, nandun na yung aircon, di ba?
And then ito lang po ang mga friendship. Ilabas niyo ako sa screen. Like for example, my daughter, taga ano kami, Antipolo. And then my daughter needs to go to Alabang for almost 2 years. Bakit? Nagbabalay siya as Filipina. So from Antipolo to Alabang, kung araw-arawin namin yung gasolina, toll fee and everything. So we decided to rent a unit somewhere in Alabang na may yung condominium unit. To cut the long story short, the reason why we like the place, aside from maganda siya, safe siya, all in na. May kama na, may ref na, wala na, move in na lang. And then nagaganda niya, pagka binihisan niyo po yung mga units niyo, it's a one-time cost. Di ba? One-time cost, pero yung value na maibibigay mo, napakaganda. Okay? So right now, ang next question. Okay. Are you learning so far? Are you learning so far? Type yes if you are. Thank you very much. So right now, I would like to teach you on how to price your property. Paano mo papresyuhan ang property? Either sale or lease. Ito na, pakitake note lang. Pakitake note. Number 1, research the rate of the area. Mag-research ka. There are 2 price. Number 1 is called zonal value. Zonal value. Ang ibig sabihin ng zonal value, pupunta ka sa City Hall at tatanungin mo sa City Hall, magkano po ang prevailing zonal value? And City Hall will tell you, let's say, 5,000 per square, magkano man ng City Hall. That's zonal value. Pero meron pong tinatawag na market. Ano talaga unay na siya? Presyo ng market. As po ang presyo ng market value ko. So, zonal value at 5,000, probably ang market value nasa 7,000 or more. Clear? So, check zonal value and market value. So, if you want to sell immediately, kung gusto mong mag-sell ng immediately yung property, pinaka-best niyan, you go in between zonal and market value. Pero pag hindi mo kailangan ng pera, huwag ka magmamadali. Try to sell it at the market value. At kung talagang prime ang location mo, maghintay ka ng buyer's value. When you say buyer's value, yung talagang sila na mismong lalapit sa iyo. Sige, name me your price, I will buy it. So, hindi na siya value, hindi seller's value na talaga. Yung seller's value pala, seller's value. Kung ang zonal value 5,000, market value 8,000, you can dictate 8 to 15,000 kung gusto talaga nila. And then the next thing, and tip ko sa inyo, talk to the property manager. When you say talk to the property manager, mag-check kayo kung gusto nyo magpa-upa naman, mag-check na kayo sa property manager, more or less, magkano ang prevailing market price kung papaupahan. And the best way na rin talaga is search nyo na lang through the internet. Kunyari, may condominium area, search ka, ito yung condominium area, magkano kaya per month, how many square meters, malalaman nyo na agad. Do your own research. And another thing, kung hindi nyo kayang ipabenta, kung hindi nyo kayang ibenta mismo, hindi nyo kayang paupahan, I highly recommend talk to your broker. Normally, broker gets around 4 to 5% on the fee. Or pag nagpapalis kayo, they take 1 month per year. 1 month per year ang magiging commission nila. Kung pinapaupa mo ng 30,000, per month 360, magbibigay ka ng 30,000 pesos one time per year. Okay, ito yung gagawin po natin. Nabasin muna ako sa screen. While I'm discussing this, I want you to write down your questions because after the session, I'm going to have Q&A, question and answer po. So, ito naman ang next question that I would like to discuss. Sino sa inyo ang wala pang bahay? Type me, wala pang bahay. Sino sa inyo nagpaplano na one day na magkakaroon ka na ng bahay?
Type me. Okay guys, ito po this is one, siguro ito isa sa mga highlight. Talagang sulit ang pagpunta nyo dito. I want to compensate based on the last meeting na nagkaroon tayong technical difficulty. When is it the right time for you to buy? Ituturo ko na po sa inyo to. Okay, so right now, the first question is this. May I ask siguro si Let Pepito na lang. Let Pepito. Let, nandiyan ka ba? Let. So Let, pakitype lang. How much? Let, can you hear me? Sino nag-open mic? O, sige. Okay. How much is your current income, current monthly rental? Yan ang unang kailangan masagot nyo. How much is your current monthly rental? Anyone? I need... si Let, open mo yung mic mo. Let, pwede ba? Okay po. Let, magkano ang current monthly rent mo as of now? Sa ngayon po, sir, nagre-renta po kami ng bahay ng 3,000 po a month. Pwedeng peso value para mas mabilis kung ano. Opo, 3,000 po. 3,000. Pesos? Pesos Opo. ang rental mo ngayon. Next question naman is this. How much can you afford to stretch sa rental mo? Kunyari, instead of 3,000, kaya mo ba ng 4,000, 5,000, 6,000? Magkano ang maximum na budget na pwede mo ilagay sa rental income mo na hindi masisira ang buong budget mo? Magkano? 4,000. 4,000. Okay. Ate Let, ganito kung may makikita kang rent-to-own or pag-ibig scheme na pwede kang mag-rent-to-own na program na 3,000 to 4,000 pesos per month, bilhin mo na yung property. Actually po, sir, may investment po ako sa sa Futura Homes Coronadal. Opo. Hindi. Yan nga. Anong investment mo? Yun po yung house and lot. Kaya nga, magkano hinuhulog mo doon? Magkano binabayad mo? Sa house and lot ko po, yun? 13,500 a month. Tapos nagre-renta pa po kami ng bahay ng 3,000 a month. Pero yung sa 13,000 pesos per month na binabayad mo, kaya naman? Kaya naman po. Minsan na, pinaka-post. Pinaka-post din po minsan. Minsan ginagapost. Ito lang hindi lang kilet to, para sa lahat na nakikinig. Okay, Babala, asawa ni Babalo. Ito lang po, kanina tinanong ko lang sa inyo kanina, magkano ang kaya mo? Sabi mo 3,000 to 4,000. Ang concern, bigla na lang meron ka palang 13,000 na binabayad. So kung may 13,000 ka palang binabayad, ang kaya mo sa rental income mo, realistically, kung totoo tong nasabi mo sa akin, is 17,000 ang kaya mong ibayad sa rental mo. Tama? Opo, sir. Kung within 17,000 at kung kaya mo, yun, you should buy it. You should buy it. What if? Ito naman yung what if. What if, let's say, may nag-offer sa'yo dream house, tapos yung bahay mo, pagkaganda-ganda, tapos may Olympic-size swimming pool ka pa doon sa loob ng bahay, di ba, 5 bedrooms, tapos talagang dream house mo, at o-offer sa'yo ng 20,000 pesos per month. Sa palagay mo, bibilin mo yun? Yes or no? Should you buy it, Ate Let? Hindi na po siguro. Tama. Huwag mong bibilin kasi ang budget mo lang hanggang 17,000. Gets mo? If you try to stretch it, paglalaban mo yan, kaya mo ipaglaban yan for a few months or probably 1 or 2 years. Pero doon tayo nagkakaroon ng problema. So, FYI again, ladies and gentlemen, maraming salamat Ate Let, okay, for joining us. So, babalik na naman ako.
Walang anuman po. So balik natin yung slide. When is it the right time for you to buy? Always ask yourself, how much is your current monthly rental income? Number 2, how much can you afford to stretch? If it's within the budget, you should buy it. Maliwanag na ba, guys? Maliwanag? Why rent if you can own it? That's number 1. Ay, grabe. Are you learning so far? Ito lang po nandito ako sa session na ito, pakilabas na ako sa screen. Alam mo what pains me? Alam mo yung talagang parang masakit talaga. Gusto niyo malaman? Yes or no? It took you a lot of time to earn the money. It took you a lot of sacrifice to save the money. But it takes you only one bad decision to lose everything that you worked hard for. Agree or disagree? Taon ang binilang mo para kitain ng pera. Taon ang binilang mo para ipunin ng pera. Isang maling desisyon lang ang kailangan mo para maubos ang pinaghirapan mong pera. Kaya nga, ladies and gentlemen, bago ka pa bumili ng property at mag-invest, okay, another way, aside from binigay ko na sa yung step 1, ito yung step 2, do PI. Everybody say PI. It's called practice investment. Ano ibig sabihin ng practice investment? Ito lang po, simple lang yan. Set aside the monthly amortization that is required and put it inside a bank account. Kunyari, may isang ilabas niyo ako sa screen. Kunyari, isang real estate company sabihin sa'yo, o sige, maghuhulog ka ng 15,000 pesos per month or 20,000 pesos per month. For the next 6 months, yung 20,000, ihuhulog mo, hindi sa real estate company. Ihuhulog mo sa bank account mo. Open ka ng isang account pa. Maliwanag? Okay? So again, next slide. Do it for the next 6 to 12 months. 6 to 12 months. Pag nagagawa mo yan, 6 months to 12 months, talagang walang paltos, at the same time, di ka man lang pinapawisan, chicken feed, ay, good job. Congratulations. Ibig sabihin, you are qualified to buy that property. Alam mo, dapat mo gawin, i-withdraw mo na yung pera, pumunta ka na sa property, bilhin mo na. Pero ito yung reality. On the second month, nahirapan ka na, na-stress ka na. Ang lumalabas sa iyo hindi na pawis, kundi dugo. Stress ka na magbayad. Ito yung magandang balita. Ilabas niyo ako sa screen. Gusto niyo malaman ng magandang balita? Ang magandang balita. Okay, Denise, pakilabas lang ako sa screen. Ang magandang balita. Parang nawala si Sir Chinky. Tama ba? Yan. Or is it me? Nawala nga. Tama, Minette, no? We'll just wait for him to come back. Nandun pa naman siya sa magandang balita. Kabitin. Oo. Wait lang po natin ng konti. Alam niyo naman, pag live, nagkakaroon ng mga slight technical difficulty. Sayang pa naman. Oo. Ano po ang magandang balita, Richard Magbo? Wait lang.